Di ba nag-Sapphire ako nung December? So after noon na ma-hit ko yung Sapphire, sige, ano na ako, magbi-build na ako. Kasi sabi nila, tandaan niyo 'tong mga men, sa 2025 dapat ini-start mo nang mag-build. Kahit isa, dalawa, tatlo yan, i-build mo na yan. Kasi yung 2025, pagpasok ng 2026, 2027, 2028, maririp mo siya. Kumbaga, ma-harvest mo siya. Doon lalaki yung grupo mo na ano ko siya kay Coach Mike eh. Kasi ang 2025 daw is middle. Kumbaga, dapat nito ka nag-i-start mag-build. So sabi ko, sige, start ako. Kahit isa, dalawa, tatlo yan, magbi-build ako. So paano ako nag-build? Kahit yan yung ano ko, no? Nag-build ako muna ng relationship intentional. Lagi yung sinasabi ni Mentor Dennis sa akin, you need to build the relationship. Kasi sa mga builder, nagtatanong ako, Mens, paano ka naka-build? Lagi sinasabi nila, build ka muna ng relationship sa mga leaders mo. 'Di ba? Dapat alam mo, kilala mo sila, 'di ba? Araw-araw mo silang kausap. Associate and connect top mentors, activities, business expansion, and events. Sige po, Mens. Next po tayo. So, ito yung una. Build relationship. Sabi ko nga sa inyo mga Mens, sabi nga 'di ba, kung sa maliit na bagay o kahit isa, dalawa, tatlo pa lang yun ang mga leaders mo, alagaan mo sila, kumbaga i-manage mo sila ng maayos kasi nga sabi ni VP, kung ikaw napapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, what more sa malaking bagay, mas lalo kang pagkakatiwalaan ng Lord kasi sa maliit na bagay nga kaya mong i-manage eh, what more sa malaki pa. So, ayan mga mens, kahit papaano, tinitreat ko sila, 'di ba? Kausap ko sila lagi mga mens, nag-i-spend ako diyan ng, alam niyo yung isa po diyan, si Tita Dalia po. Hindi pa po siya member noon. Lagi ko na siyang kausap ng madaling araw, 2 hours, 1 hour, kasi madaldal. 'Di ba? Imagine yung mga mens, ilang oras yung nakakain sa akin na sana talaga nag-invite na ako ng ano. Pero yan eh, ganun talaga. Kumbaga, nakikinig lang ako, nakikipagkwentuhan lang ako. Hindi pa siya non-member mga mens. Pero ayun nga, yun yung parang follow-up ko sa kanila, makikipagkwentuhan, 'di ba? Tapos yan, after ko kasi yan ma-hit yung Sapphire, so trinit ko sila sa Samgyup, basta yung Samgyup, pero yung sa romantic baboy, di ba? Ganun. So, ayan, so parang incentive ko na rin sa kanila. Mahilig kasi ako si Mentor Gaze kasi mahilig siya magpa-incentive sa amin. Wow, pag na-hit mo tong ganito, meron kang groceries or what. So, mahilig siya magpa-incentive, dinuduplicate ko lang. Oo, dinuduplicate ko lang kasi nag-effort din yung mga leaders mo eh. Kumbaga, makakabuild ka rin kasi ng relationship kapag binaband mo sila. Kapag ka ganyan lumalabas, hindi yung parang puro business lang. Kasi nakaka-drain mga mens pag puro business lang. Mag-banding din kayo. Kasi kailangan yan sa negosyo natin. Kasi 'di ba, imagine mo burnout ng leader mo tapos wala man lang kayong banding sa grupo nyo. So, kailangan magkaroon, dyan kasi nag-i-start yun eh, yung solid foundation sa bonding. Kasi dyan nyo po nakikilala po yung isa't isa. And mas matatandaan po nila yan kapag binaband mo po sila. Oo, tsaka may memories kayo, 'di ba? So ganyan naman lagi kapag sa mga grupo, kailangan talaga may mga bonding, may mga labas kayo. Tapos after niyan mga mens, syempre tinuruan ko din sila paano mag-flyering. Oh, 'di ba? May mga na din, kaunting mentoring. Pero somehow mas marami yung kwentuhan, 'di ba, na hindi na po related sa business. Kasi pure banding lang talaga yan. Dalawa pa lang yan mga mens, pero yung iba kasi nandito sa Quezon. So, iaano ko pa lang sila. Puputahan ko pa lang sila. Kaya po ako nandito sa Quezon ngayon. Kasi provincial expansion po ako. And ang balik ko po sa Manila is sa 27. Kasi nga, may EK. May EK kasi. Pero binababaan ko talaga sila mga mens. Pinupuntahan ko talaga sila. Ano talaga, magasto siya mens ha? Ano pa lang talaga, yung alam niyo yung pamasahe or kakainin mo mga expenses, magastos talaga mga mens at hindi mo na siya pinapaalam sa mga leaders mo, uy, gumastos ako ng ganito, ng ganyan, para lang puntahan ka. Hindi na mga mens. Kasi yung effort mo pa lang na puntahan sila, babaan sila, turuan sila, 'di ba? Mararamdaman na nila yon na meron kang care para sa kanila. So, sa mga leaders na po dito, katulad po ni Mentor Zecar, ni na Mentor Lubien, and also ni Mentor, si Mentor, yung Ruby po, si Mentor ano nga,
Ayan, nalimutan ko. Basta ano yun, Maricon. magaling yun. Si Mentor, Maricon. ayun, si Mentor Maricon. O, diba, sa mga leaders na po dito. Gawin nyo yun mga ments, magkaroon kayo kahit mga siguro once a month or once a week na bonding. Dito, kayo, mga magkakalapit lang naman po ata kayo. Bonding kayo mga ments, so, super importante niyan sa pagbibuild ng grupo. 'Di ba? Marami na po kayo ngayon, para pag nagkaroon ng year-end party, 'di ba? Enjoy lang. Enjoy din mga mens. Wag puro hataw. Kailangan may enjoy, ma-enjoy niya 'yan. 'Di ba? Next po natin. Ayan. So, also, connect to the top mentors. Hindi ko na lang po nasama yung iba dyan, mga ments. Kasi hindi na kasya. 'Di ba? So, si Mentor Gaze, lagi niya akong sinasamahan sa mga ganyan. Bawa, pagbaba ko sa Quezon. Pero this time, ako na. Kasi, busy din yung mentor mo. May marami din yung hinahandle. Kailangan ikaw as a leader, marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Kasi may mga binibuild ka na, meron ka ng mga kini-create na mga leaders, 'di ba? So kailangan ikaw mismo marunong ka ng um marunong kang mag-stand on your own para sa grupo mo. Ayan, syempre ko-connect mo sila. Yung iba diyan, meron na rin ako naging full-timer kagaya ko mga mens and ano yun, kabataan. And isa na rin siya ano dito, kumbaga nagiging top earner na din, 'di ba nakahit na rin ng bonuses, 'di ba? So ang ano talaga mga men sa pagbibuild, alam niyo yun, hindi niyo kasi alam kung sino yung talaga magtutuloy at gagawin talaga yung negosyo na katulad mo, na gagawin talaga siya by hook or by crook, na talagang kahit anumang hirap pagdaanan ay magtutuloy pa din. People come and go, kaya ang gawin mo, magdagdag ka lang ng baka. Kung builder ka, 'di ba? Walang makakapigil sa mga builder kasi wala pinanganak kang ganyan, 'di ba? So, dinisign ka na ganyan na builder. So, iwan ka man, 'di ba? People come and go, kumbaga, ma-attrition ka man, iwan ka man, or mawalan ka man ng grupo. Pag builder ka. 'Di ba? So, ayan mga mens, kumbaga ulitin mo lang kung ano yung ginagawa mo noon, ang ginagawa mo kung paano ka nakakapag-build. So, ang ilan dyan, mga ano na din, natulog na din ngayon muna. 'Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo mga mens, dagdag lang tayo ng dagdag ng mga baka. Alam niyo yung baka mga mens? Tao yun mga mens ha. Kumbaga ang tawag lang namin doon baka. 'Di ba? Tawag kasi ni Coach RJ. Si Coach RJ po ang nagturo sa akin nun. 'Di ba? So, ayan po, yung mga ano natin, connect nyo lang sila sa mga top mentors. Sobrang importante na ma-connect at ma-associate nyo po sila sa mga top mentors. Kagaya po ni Mentor Grace, Mentor Danny. Pag malayo po si na Mentor Danny, tinatawagan ko po sila, Mins, ganito, ganyan, sila Coach RJ, ganyan. Pero ang pinakang ano lang talaga, ang pinakang maganda dyan mga mens, magkaroon kayo ng full-timers. Kasi iba po ang laban ng mga full-timers talaga. Yung mga nasa GGS, mga mens, naku, grabe ang mga sacrifice ng mga yan. Grabe sacrifice talaga namin na nasa GGS. Kasi, imagine nyo po ang cost of living namin doon, mga expenses namin doon, na wala na kaming fixed income wala kaming fix. Kumbaga, di ba sa trabaho may fix. Kumbaga kami, leap of faith na talaga, tatrabaho na lang talaga namin siya, nasa negosyo tayo 'di ba? Pero ang mga taga GGS, mga ano yan, mga palaban yan sa buhay. 'Di ba? Kahit bagyuhin yan, hindi yan mapapagiba. Yan, si Mentor Lubian, isa na rin dyan. And super proud ako kay Mentor Lubian kasi, 'di ba? Ang sipag-sipag po ni Mentor Lubian. Okay, so next po natin. Ayan, so ko-connect nyo dapat mga mens. Dapat ang mga mentors dito, dapat kilala nyo lahat ng mga top mentors, nakakausap nyo sila. And also mga activities, kagaya po niyan, ito, mga Zoom. And activities din po ng top mentor nyo. Kailangan hindi kayo mawawala sa mga activities. So dapat, oo, Sapphire na yan, sa Mentor Lubin, totoo po yan. Kailangan lagi kayo may activities, consistent sa mga leaders nyo, lagi nyo silang kausap. 'Di ba? Ayan, 'di ba? So, merong mga nawala pero merong mga nadagdag, 'di ba? So, ayan yung mga hinahandle natin. O, kahit ano pa lang 'yan, dadami din 'yan. Alam niyo ba si na Mentor Michelle? Nag-start lang po yun sa Michelle Santos. Nag-start lang daw po sila sa 6, 7. Pero kita nyo ang Team Lions ngayon. Grabe, sabog. 'Di ba? So, ano,
Basta yun laging pagtatandaan yung mga mens. Kung kayo mapapagkatiwalaan kayo sa maliit, nakaka-handle kayo ng tatlo, dalawa na natutulungan niyo sila, natuturuan niyo sila, 'di ba? Mas bibigyan pa kayo, bless pa kayo ng Lord sa malalaking bagay, 'di ba? Next po natin, so next po ng activities. Yan, business expansion. Sobrang dami natin nakakausap sa mga provincial expansion. Pero sila kasi yung mga leaders na ano, somehow, hindi ko na rin nalagay iba. Talagang sabi kasi sa akin ni mentor, sino ba nagsabi nun? Si Coach RJ, I think si Coach RJ, sabi niya, pag ang leader mo hindi marunong mag-Zoom, tapos medyo malayo, 'di ba? Puntahan mo, turuan mo mag-ano, turuan mo paano mag-Zoom, 'di ba? Ang leader mo hindi marunong magsulat pabaliktad, hindi mo na ko-contact, 'di ba? Hindi mo na ko-contact sa Messenger, hindi mo mapapunta sa event, puntahan mo sa kanila. 'Di ba? Basta willing 'yan, nag-tune in 'yan sa mga meeting, puntahan mo sila. Kahit probinsya yan, kahit gumastos ka, ganun talaga. Take sacrifices talaga, gagastos ka talaga. Pero mga mens, pag naturuan mo naman yan mga mens, ang ano ko lang kasi, ang prayer ko lang sa kanila is, alam mo yun, ma-hit din nila yung mga bonuses. Kasi mga user may mga user and meron din ng mga nag-ano ng opportunity. So, tayo as a leader, dapat, alam mo yun, hindi na kasi tayo yung parang credit lang ng credit na parang atin na lang lagi yung achievement. Gusto mo sila naman. Oo, kasi nga, sabi ko nga sa inyo mga mens, I'm not into achievement. 'Di ba? College pa lang, o second period na pumapasok. Pero for the sake of other people, pinupush ko talaga yung sarili ko mga mens. Ay, grabe talaga mens, bago ako bumaba sa ano, provincial expansion, bago ako mag-conduct ng ganyan sa mga leaders ko, ilang beses muna ako nagpe-pray at tinutulak ko talaga yung sarili ko. Kasi as an steady person, parang, ano may steady person, parang may pagka-introvert. Ang hirap na kapag haharap ka sa maraming tao tapos pupuntahan mo yung mga hindi mo kakilala. Pero kailangan mo kasi siyang gawin out of love kasi mahal mo yung mga taong nagtiwala sa'yo. Parang ayaw mo silang pabayaan kasi 'di ba? Di sila ano kumbaga gusto mo rin silang kumita. Gusto mo rin na ma-consistent nila yung pag-inom nila ng barley kasi kapag natigil na nila yung pagtitake ng barley, 'di ba? Kawawa naman sila yung health nila. 'Di ba? So, tuturuan mo sila, tutulungan mo sila, bababaan mo sila, pupuntahan mo talaga sila. Tuturo mo lahat. Katulad niyan, nito lang recently, ay yung isang leader, pinuntahan ko, tinuruan ko ng power of two, sulat pabaliktad, inanuhan ko ng mga assignment, ito yung gagawin mo. 'Di ba? Lagi kang magko-consult sa akin, lagi ako magko-consult sa iyo. Ano na ba yung mga natapos mo? Tapos planning, tapos kahit may mga leaders ako na lagi sinasabi, imagine nyo, nandito na ako sa Quezon na, sabi nila, iso-surprise daw nila ako. Tapos, nung nandito na ako mga mates, sabi, busy na daw sila. Diba? Tapos, meron din dyan mga mates na nangyari na, sabi, pupuntahan ko daw sa Unisan or sa ganitong lugar. Hindi na ako sinasagot ngayon. So, may mga ganyan scenario mga mates na kapag hindi matibay yung emotions mo, kapag hindi ka matibay dito, mabilis kang mawawala, mabilis kang masisway kapag ka hindi ka, alam mo yun, yung emotions mo hindi matibay. Kasi sabi nila, what we think, it will attract our, kumbaga, maaano yan ng emotions natin. 'Di ba? Yung emotions na yun, pag na-create yun, yun yung magiging actions natin. 'Di ba? Think, emotions, and actions. So, kumbaga, yung nagiging actions natin, nag-start po yan sa thinking natin. So, we really need to be careful kung ano yung ina-absorb or finifeed natin sa mga mind natin. Kasi yun yung nagiging actions natin in life. Sample, kung ang iniisip mo laging negative, so magiging emotions mo niya, negative din. Then, after ng negativity, ang actions mo niyan, mag-quit ka. Ayaw ka na. 'Di ba? Kasi, finid mo yung utak mo ng negativity. So, yun yung magiging actions mo. So, ganyan mga meds, kailangan mo talaga itulak yung sarili mo para sa ibang tao. Diba? Sobrang ano niyan, pag sa mga steady, sobrang hirap sa amin ng mga steady person na pero meron din kasi akong personality na pagka-dominante. Kaya naglalaban sila. 'Di ba? So, ayun mga meds. Next po natin. Oo, ang hirap pero kinakaya. Totoo yan.
alam niyo mga mess, ang top 1 natin and also ang ating Blue Diamond, mga steady person yun. Pero naka-Lamborghini, naka-McLaren. Steady person. Wala naman din kasi sa ano yan, basta nasa puso mo lang rin yan kung paano mo gagawin sa I Am Worldwide at paano mo tutulungan yung mga taong nagtiwala sa iyo. Yan, yung events, mga mints, sabi ko nga sa inyo, nag-start pa lang ako mag-build mga mints. Pero isa kami sa mga champions ng Team Limitless. Excuse me. So, kailangan doon mga mints, sa events na yon, kailangan mo ng 40 actual attendees. And isa ako mga mints na inilalaban ko yung grupo ko for 40 actual members and 30 na mag-a-avail ng 15 tickets. Grabe mga mints, sobrang na-stretch talaga ako mga mints kasi sabi ko kakasupper ko pa lang tapos nag-i-start pa lang ako mag-build. Pero wala namang imposible eh. Kasi nakakaya naman namin dati sa events na nagta-20 kami, nagsa-10, 15, 5, ganun. So iba-iba. Pero sabi ko, I challenge myself right now na kaya ko yun. Kaya namin ng grupo namin na yun. Kahit ano yan, kahit 5 pa lang yan, 6 pa lang yan, kaya namin yan, maging 40 kami sa events. 'Di ba? Kaya ng Lord yan. 'Di ba? Sabi ko, kung hindi ko man kaya, kaya ng Lord yan, kaya ko yan. 'Di ba? Laging ganun, lagi mong pinapalakas yung loob mo. Wala naman kasing ibang magpapalakas ng loob mo, kundi ikaw lang eh. Kailangan mo kasi siyang gustuhin, mga ments, para magawa mo ang isang bagay. Kasi pag iniisip mo na hindi mo kaya, walang mangyari, hindi mo talaga kaya. Aksyonan mo lang, gawin mo lang yung part mo. Kasi pag inaksyonan mo yan, di ba? At ginawa mo yung whatever right it takes mo, bibigyan naman sa'yo ng Lord, basta deserve mo. Okay, so yan, ano kami niyan, 10. Tapos nung malaking event, 20 kami noon, mahigit. Di ba? So, kaya naman, kaya talaga. So, kailangan sa mga events, mga ments, hakot talaga kayo sa mga events. Kasi imagine yung mga ments, hindi naman tayo yung gumastos ng millions dyan. Tayo ba yung gumastos ng millions? Tayo ba nag-handle ng mga facilitators? Tayo ba ang nagpaka-stress sa pag-aabyad ng mga papers? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Yung ating pinaka-top mentor ang nag-handle nun. Ang gagawin natin, maghakot, mag-invite, gawin lang lahat yung part natin as a leader. Kasi malay nyo, isa sa mga leaders nyo or mga sinama nyo doon is ma-inspire, mabago po ang life. Kagaya natin. 'Di ba? So, hakot ka lang sa mga ganyan. Kasi yun lang naman ang gagawin natin, maghakot. Ba mga mens, hindi tayo nagpaka-stress, mag-handle ng mga events. Pero darating din kasi mga mens tayo sa time na yan. Wala tayong choice mga mens, kundi gawin din yan. Kaya kung ngayon pa lang, hindi mo na kayang mag-invite ng 30, 20, 40 sa events, what more, mag-handle ka pa ng ganyan kalaking events. So, ang mindset mo mga mens, kahit nag-uumpisa ka pa lang, mindset ka na pang ano talaga, na talagang kaya mo. Ganon. So, ayan, next po natin, kailangan, oo, hindi ikaw ang nag-handle, kailangan mo na lang oh, tama yan, Mentor Lubin. Kaya, imagine yung mga taga Davao, oh, bumabiyahe pa yan. Bumabiyahe pa kayo mga mins. Alam niyo, tuwa talaga ako sa inyo mga mins nung kailan ba yun? Basta last event yun. Ang mga taga Davao nasa GGS, di ba? Nag-eroplano pa, mahal kayo ng pamasahe. Tapos mula Davao, papuntang Manila. Sabi nga, ikaw ang catalyst ng grupo mo. Naniniwala ka ba mga mens na ikaw ang catalyst ng grupo mo? 'Di ba? Ikaw yung leader mga mens na nagbibigay ng enerhiya sa mga kasama mo. Yung alam mo yun, yung ikaw yung nakakahawa ng positivity sa environment mo. Dapat hindi ikaw yung parang laging lantutay or what. Dapat ikaw laging energetic mga mens. Kasi kung ano yung ano mo yun, dapat ikaw yung influencer eh. Ikaw yung nakakapag-influence siya ng positivity at ng maganda sa grupo mo or sa environment mo. Sample, sa condo. Dapat ikaw yung pinakamasipag. Ikaw yung pinakang, alam mo yun, laging nagtitake ng lead, nagtitake ng initiative. Kasi, 'di ba? Kung ikaw, kung ikaw lagi kang parang alam mo yun, lagi kang may problema, lagi kang latutay or what, makikita yun ng mga ano mo, kasama mo, ganun din sila. So, parang na-influensyan mo sila. So, dapat ikaw mga mens, ikaw po ang, sabihin mo nga,
ako ang leader ng mentor ko, ako ang agila ng mentor ko, ako ang magpapasabog ng Team Steadfast. Ganon. Ang ano mga mens, ang mindset diyan dapat ikaw ikaw lagi yung ano, ikaw lagi yung agila ng mentor mo. Ikaw lagi ang pinakang unang sumusuporta sa mentor mo pagdating sa mga events. 'Di ba? Katulad ni Mentor Maricon. Oh. 'Di ba? Ruby Elite Executive na. Imagine yung mga mens. Ay nako, ang gagaling talaga ng mga taga Davao. Oh, ikaw ang sinusundan nila mga mens. Kaya kung ano, wala ka pang resulta ngayon, push mo yung sarili mo. Kasi once you are, ano, kapag nag-grow ka na kasi, mas marami ka matutulungan tao pag nag-grow ka na mismo. Kasi hindi ka makakatulong sa ibang tao kung ikaw mismo hindi ka nag-grow. Hindi mo mismo matulungan yung sarili mo. So, unahin mo, kapag nag-start ka pa lang, unahin mong gawin is to build yourself first. Then you can help many people. So, di dapat matapos sa atin. How will you make your leaders a champion like you? So, ayan. So, di ba, ang Team Steadfast, ano na yan, marami ng soccer maker yan. So, umuulan ng jade sa Team Steadfast, di ba? And sooner or later, marami ding mga car achievers. I think marami na rin car achievers dito sa Team Steadfast, no? So, dapat hindi lang matapos sa'yo yung pagiging sapphire, pagiging ruby, pagiging emerald, diamond. Dapat na ano ka, marami kang makreate na mga warriors, na mga champion na katulad mo. Kasi kung puro ikaw lang ng ikaw, eh, hindi siya ano ng ating part ng ating pagnenegosyo. Kasi we are, ano eh, paano ka ba masasabing ano, successor kapag meron ka ng, paano mo ba masasabing success ka na kapag ka successor, may successor ka. 'Di ba? So, yan. 'Di ba? So, next po natin. So, sabi din dito po ni, ano, ni Mentor Zekar, 'di ba? Papaano naman daw po ako nagpapa-pay-in? Oh, papaano? So, yan lang naman yung aking ano sa pagbe-build, no? So, actually, marami pa. Pag may mga questions kayo, sasagutin ko na lang. So, next po natin, papaano naman daw po tayo nagpapa-pay-in? Ito po yung mga sample ko sa pagpapa-pay-in. Actually, ano ako mga minsan, dati ako nag-ads nung nag-full-time ako, start, tapos tuloy-tuloy yun. Tapos naputol, pero nag-ads ulit ako ngayon. Yan. So, ganyan yung conversations natin. Yan yung mga nag-join na sa atin na somehow meron dyan mga taga Ilocos, 'di ba? Meron dyan mga taga Pangasinan. Malalayo na, hindi ko mga kakilala. Marketplace. Nung panahon hindi pa tayo nare-restrict, ganyan lang po ako sumagot ng ano sa marketplace. 'Di ba? War market. Means, paano ka makakapag-attract ng war market mo? Na kahit hindi mga user or kahit gusto mag-use o gusto ng opportunity. Consistent na pagpo-post sa Facebook na wherein dapat attractive yung ano mo, yung wall mo. Alam mo yun, punta ka nga sa wall mo, sige. Pag pumunta po kayo sa wall nyo, makikita nyo po, matutuwa kayo sa mga post nyo. Alam niyo yun, yung uulit-ulitin mo ng papanoorin o titingnan. Ibig sabihin nun, kapag na-attract ka sa mga post mo, na-attract din yung mga ina-attract mo. Diba? Halimbawa, ang mga ina-attract mo, mga empleyado or somehow mga professionals like you. Diba? So, ganun dapat yung makikita sa wall mo. Hindi lang puro barley mga mensa kasi syempre, mauumay din ang mga manonood. Kung makikita sa mga ano, puro barley lang. 'Di ba? Kailangan makita sa wall mo, bakit ba ako magjo-join dito? Ano ba yung kaya niya ibigay kapag nag-join ako sa kanya? What you can offer to them. Yes, kailangan naman talaga nila ng produkto or opportunity, pero ano yung kaya mong i-provide as a leader pag nag-join sila sa'yo? 'Di ba? So, pag nag-join ba ako dito, masaya ba? 'Di ba? May mga banding ba na nakikita sa wall mo? 'Di ba? Kailangan kakitaan din kasi na may mga banding-banding kayo kasi yun eh. Kumbaga hindi ka naman dito nagko-close ng ano, alam mo yun pag nag-pay-in ay yun na yun. Hindi, gagawin mo silang ano eh, family mo eh. So, ano yung plano mo for them after their joining? Ano yung plano mo na para sa kanila? 'Di ba? Ano yung gagawin mo para sa kanila? So, most of the time, or ano, yun talaga yung pinakang tinitingnan. Lalo na kapag nag-a-attract ka ng, alam mo yun yung sasama sa'yo hanggang dulo. 'Di ba? Yung talagang magiging katulad mo.
Kasi ako, mga mens, hindi lang ako basta-basta nag-a-attract na ano. Ang ina-attract ko kasi mga mens is yung, alam mo yun, yung magiging mga core leaders ko, magiging foundation ng grupo ko, yun yung ina-attract ko talaga. Kasi sabi ko nga, people come and go. Kailangan mga mens, meron tayo dito na bibuild ng mga leaders, core leaders under natin. Kaya, ganun po ako mag-attract mga mens sa ano ko, sa wall ko. And also mga expansions. Meron din ako mga mens VIP group. So yung VIP group na yung mga mens, natutunan ko lang rin yun dito sa doon sa GGS. Sa mga kasamahan ko, VIP group mga mens, yung mga users ko and mga members, pinagsasama ko doon. Then doon ako nagsasend ng mga transactions and effective siya mga mentors. 'Di ba? Meron lang siyang script na pwede ko na ibigay sa inyo. 'Di ba? Kay Mentor Zekar. Tapos i-spread na lang sa inyo. 'Di ba? So tulong ko na rin 'yun para marami tayong maturuan, matulungan dito sa ating ginagawang negosyo. And meron din ako mga page, 'di ba? So marami akong page para in case na ma-restrict to o may backup ako, 'di ba? Kailangan lagi may backup, 'di ba? So 'yan. Um and also expansion. Alam niyo yung mga ments, nag-suffer ako dahil sa pag-expansion. Oo. Kwento ko na lang rin sa inyo mga mens. Alam niyo mga mens, nung nag-uwi ako sa Quezon noon, hindi talaga alam ni na mother noon na walang-wala na talaga ako. As in, wala na talaga akong kapera-pera noon mga mens. Kasi nga, di ba, full-timer. Tapos, basta ang dami kasi nangyari noong 2024. So, that time, talaga na-stretch, ang daming bayarin, ang daming ano. Pero gumawa ako ng paraan para makauwi. Then nag-expand ako sa amin. Tinulak ko talaga yung sarili ko kahit sobra kong, ay alam mo yun, okay lang sa akin mag-share sa mga hindi ko kakilala. Pero pag mga kakilala ko mga mentors, ilang beses ko pang itutulak yung sarili ko para gawin ko yun, bagay na yun, para lang magawa ko. 'Di ba? Kasi nahiya ako mga mens sa mga sa mga kakilala ko pag talagang maramihan. Kasi yung pupuntahan namin that time, mga kakilala ko, mga professionals like mga teachers, ganon. And na ano ko noon, tinulak ko talaga yung sarili ko, nagda-doubt ako noon, pero sabi nga ng Lord, 'di ba? Um, sasamahan niya ako kahit saan. So basta nabasa ko yung verse na 'yan. So 'yan basta mga mens expansion kasi yung pag-expansion namin mga mentors, ang dami ko natutunan. Bago ako nag-expand, nag-evaluate muna ako, sumasama muna ako sa iba't ibang expansion ng mga top mentors para nalalaman ko paano nila ginagawa. Halimbawa sa table talk, pang maramihang talk, or sa mga ano, in-evaluate ko muna, 'di ba? Kung paano siya gawin bago ako mag-conduct ng sariling akin. So expansion, until now, nariri pa rin namin, na-harvest pa rin namin yan. O, yun kasi yung goal ko. Ako yung maging halimbawa, dyan sa inyo, sa Davao, kayo ang pioneer dyan. Ako, ang goal ko naman dito sa Quezon, every provinces, meron akong mag-i-stand na mga leaders. 'Di ba? Alam mo yun, yung may marami kang makitang may mga daladalang orange box. Orange na ano, paper bag. 'Di ba? Sabi nga ni Pres, mag-vision ka lang eh. Wala namang masamang mag-vision eh. 'Di ba? Ikaw yung may pinakamaraming leaders yan sa Davao, ikaw may pinakamaraming leaders dito sa Quezon. Yun kasi yung goal ko mga mens kung bakit ako nagpo-provincial expansion. Kasi gusto ko marami ako makreate ng mga leaders under my organization. Kasi nga, sabi ko sa inyo, people come and go. Pwede kang, halimbawa, magaling yan sa umpisa, leader mo na yan. Pwede ka pa rin iwan yan mga mens pag ano yan, hindi niyan kinaya yung emotions niya. 'Di ba? Kapag nahirapan yan. So, hindi mo malalaman eh. Basta, bunot ka lang ng bunot, dagdag ka lang ng dagdag ng mga baka, and matutulungan. At least ginawa mo yung part mo as a leader, as a mentor. Tinuruan mo sila, tinulungan mo sila. So, ayun mga mens, yung ganyan yung mga ginagawa kong ano, and somehow sisend ko rin kay Mentor Zekar, yung script yung sa VIP, paano ako naggagawa ng VIP group. GC lang siya mga mens, yung VIP group ko na yon. Magkasama doon yung ano, kumbaga, yung mga members ko kasi doon, kinakausap ko sila, sabi ko, mens, doon kayo mag-send ng transaction nyo. Doon kayo mag-send ng mga, nagpapadala ng money, or somehow, nagtatransact ng mga products. Doon kayo mag-ano, para makita ng mga hindi pa members, oh, okay, okay pala, kapag ka, ano. Kasi, ang iniisip ko kasi mga mens, kapag ka mga ganyan, hindi pa member, or ano, ang iniisip ko na, paano ko kaya ito matutulungan? Paano kaya ito magbo-bonus agad? Parang, ano mo yun, paano ko kaya siya makikip?
paano ko kaya basta laging ganun. Parang pag hindi ka na into pag nag-pay in siya, yes, you have commissions or what, pero kasi, habang buhay mo siyang bibigyan ng oras eh. And yung time na yun, hindi naman yun nababayaran eh. 'Di ba? Ito, sa mga mentors na nandito nakikinig, 'di ba? Yes, nag-pay in kayo, may commissions yung nagpa-pay in sa'yo, pero yung oras ng mentor mo na ibibigay sa'yo, na somehow, 'di ba, nakakain yung ibang oras nila. Halimbawa, sa family nila, yung oras nila sa family nila nabibigay sa'yo. 'Di ba? Hindi mo 'yun mababayaran yung oras na 'yun. Pero gini-give yun ng mentor mo kasi love ka niya. Kasi gusto ka niyang turuan. 'Di ba? Kasi once lang naman siya nagkaroon ng commission, 'di ba? Nung nag-pay in ka. Pero yung oras habang buhay, 'di ba? Imagine mo yun, oras yung habang buhay na sacrifices na ibibigay niya sa'yo. So, hindi yun kayang bayaran ng ng kung ano man. Kasi na yun, out of love na yun para sa'yo. Kasi gusto niyang may angat ka din. Gusto niyang matulungan ka din. Oo, lifetime support. Totoo yan, mens. 'Di ba? Marami pa ngang diyan eh, marami pa ngang abono si mentor mo eh kapag ka Oo, sa mga events, 'di ba? Akala mo madaming abono si mentor mo, yung pinakang sa inyo. Ikaw magpupunta ka lang sa event, pero si mentor mo, stretch na yung utak. Paano ka ba tumaano? 'Di ba? Pero what we can do as a mentee is to support our mentor kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niyan. Kung papaano yan, umiisip ng paraan kung papaano ka pinag-pray over niyan, papaano ka maiangat niyan. 'Di ba? Ganun siya mga mates. Kasi darating ang time, ikaw naman ang mag-handle ng grupo mo. Kaya ngayon pa lang, as a mentee, ikaw yung number one na susuporta sa mentor mo. Oo, ngayon pa lang mga mins, i-push mo na yung sarili mo, mins. Bawa sa mga tickets, mins, ilan pa ang kulang? Ako nang pupuno dyan. Mins, akin na tong 20, akin na tong 40. Kasi ang good practices ng isang magaling na leader or good leader is pagiging supportive. Alam nyo ba yan, mga mins? Pagiging supportive. So, kailangan ikaw as a leader, as a mentee, dapat meron kang criteria na yon, supportive. Support sa mentor mo. Kasi pag naranasan mo yun mga mins, baka umiyak ka pa sa mentor mo, miss, ang hirap pala ng ginagawa mo. Kasi naranasan ko na siya ngayon. 'Di ba? Nag-handle ka ng ng leaders na din. So, kung ikaw, naging supportive ka sa mentor mo, yun din gagawin ng mga leaders mo. 'Di ba? So, maging mabait lang tayo na mentee. Kasi bibigyan din tayo ng mga mababait na mga mentee. 'Di ba? Oh, so, almost done na din mga mins. Actually, yun lang naman talaga mga mins. Kung may mga questions kami, ay kayo, kayo pala, hindi kami. Hindi, kayo, yan. Kung may mga questions kayo, sige po, sasagutin ko po yan. And, yun lang naman mga mins. Yan. So, yan, no? To God be all the glory, mga mens. Once again, my name is Shelly Lapinig and I am your speaker for today. Babalik po pala ulit, no? Babalik pala ulit sa umpisa. Ayan. Thank you so much, Mentor Luvian, Mentor Zycar, for having me right now. And sobrang blessed ko, no, na nakapag-impart ako sa inyo.